formally start our discussion. Everyone, welcome to our science class. As you already know, I am Sir Jericho Madrid. And let me clear these class rules that all of us, must follow during our discussion. The first one, Always listen carefully. okay. The reason, as you already know, the reason why you are here is to learn. And good listening leads to what we call learning. Okay? Second one. Raise your hand before speaking. Kumain ba kayo? Opo. Kumain ba kayo? Parang lata-lata na kayo, ha? Saglit lang tayo, 30 minutes lang. Baka yung ibase pa nga lang. Raise your hand before speaking. Okay, raise your hand before speaking for us to be organized. Saka, konting todos na. Kasi magulo tayo, we will just produce noise if we talk in chorus at the same time. So, for us to be organized, just please raise your hand, or if you have any type of concern, please raise your hand. Okay? Number 3, Take down important notes on your notebook. you already have your notebook, right? Myra, you have your notebook on you. Okay, your science notebook. Yes. Because I am science teacher, that's why you need to bring out your science notebook. Okay? Yes. And lastly, the most important thing, number 4, please read. Go. Do not talk to your seatmate when the teacher is speaking. As I said a while ago, you are there to learn, not to gossip with your seatmates. That's why avoid coming to your seatmate. Huh? Okay? So, any question? None. If none, I invite everyone to please stand. And Lisa, will you please lead the prayer? Ay, ito na rin para. Kasi, Ay napaglalangin, sa Panginoon, maraming salamat po sa aming ito. Sa tanghali ko, dahil bibili ko ng kalabasa sa restaurant, sana po ang limit ko sa sarili ko ay maging komportable at sana po lahat ko ng mayroong sakit, hapusin ko yung kamay, silang panginoon ko, sa pangalan ni Jesus. Amen. amen. Very good. A good afternoon, class. Good afternoon, sir. Good afternoon, classmates. Nice to hear your peace and blessing. Before you sit down, please check. Before you sit down, again, before you sit down, everyone stand up. Before you sit down, please check under your chairs if there's litters or there are litters. If none, you may sit. Wala. Okay. Please be seated. Okay. Plus, did I give you an assignment last time? Assignment ba? Wala. Okay, good. And for our attendance, as you already know, your activity or your quiz or your assessment will serve as your attendance as well. If you didn't pass your paper, then that only means that you are not here. Is that here? Good. Okay. And our learning objectives for this afternoon are here. Okay. We have the cognitive, under the cognitive, psychomotor, and affective. And the first one, let me read. The first one, analyze why certain models were replaced by new ones. The second one, please read. Go. Construct a timeline or a chart showing the evolution of the atomic model. Lagyan niyo naman na sigla. Pakibaba yung mga pa. Yan, parang sige. Lastly, go. Construct a timeline or a chart showing the evolution of the atomic model. Okay, good. And for our recon, we will be having an activity entitled Who Am I? Sino ako? Who am I? Are you familiar with this kind of activity? No. Yes or no? No. If for those who doesn't know yet this kind of activity, let me read the instructions for all of you. Read the clues and decode the mystery word using the number letter code written on each box. Please continue. Go. The number represents The number, the chronological, it only means that if you see number 1, it corresponds to letter A.
How about number 3? What letter corresponds to C. number 3? Very good. Okay, naintindihan na. Okay, naintindihan na kung ano gagawin. Okay, I have here some sort of questions or mystery word that you need to decode using the number letter code. Okay, for you to be able to answer it correctly and for you to have a full grasp of it, lagyan natin ng example. Okay, the first one, mystery word. Please read. Go. I am an animal that lives mostly in trees. I have a long tail and strong arms, and I love to eat fruits, leaves, and sometimes insects who I am. Okay, pag nakakita tayo ng tundo, hinto muna tayo, tama. Okay? And this set of words, I think you're already familiar with this set of words. Okay? What do you think is the answer for this word? One. Mystery word. A. Okay, very good. The first box is letter A. How about complete the word, please? D-D-E. Anong organism siya? Aid. Ano? Added. If you want to answer, please raise your hand. Added. Added? No. Added? No. What letter corresponds to number 23? Count it. Go. Go. We only have to use its alphabet in English alphabet. Adeo. Very good. That's correct. I am an animal. Is Adeo an animal? Yes, very good. So Adeo is the answer for this one. Okay. Clear. Very good. How about the second one? Go. What do you think is the answer for this mystery word? Ito ba binibigyan lang niya? Binibigyan lang niya. Nagkakaya mo kay alphabet na, ha? Okay? I carry home wherever I go, moving so slowly, steady and slow. My shell spiral, long and tight, and I hide inside when there's a fright. Who am I? Who is this organism? What do you think is the answer? Please decode the mystery word. Okay, Danica? Pagong. Napakahaba ng pagong yan. Saka yung second letter ay I. Pigong. Okay, very good. Nice answer. But it is not pagong. Nice try. How about the others? Who wants to try? Tibogwong. Very good. Very good. Ronalie, Tibogwong. Are you familiar with this organism? Medyo malapit naman eh. Pagong, Tibogwong. Parehas na ng dulo, diba? Okay, very good. So, are you familiar with this organism? Yes. Okay, very good. How about the Adeo? Are you familiar with that organism? Yes. How about the third one? Okay, pabilisan na ito ha. So, 1.4. Danica, 1.4. Ronalie, Nire-recall natin yung mga organism na alam ninyo. Okay? How about this one? I have no color, no shape, but I give life to every being. I can be solid, liquid, or gas. Without me, plants, animals, and people cannot survive. And I cover about 70% of Earth's surface. What is your answer? Correct. Very good. We already decode the third one. Alright. Very good answer. The first organism is Adeo. The second is Tibogwong. The third word is rat. And lastly, we have. What do you think is the answer? I live in trees. Nakatira sa puno. Manradrad. Very good. Okay. Are you familiar with this animal? Okay. Nakakita mo ba kayo neta? Okay. Sino ba rito hindi pa nakakita rito? Iuuntog ko kayo dyan. Wala pa, no? Very good. Okay? So the first one is Adeo. The second one is Tibogwong. The third one is Orat. And lastly, we have Manradrad. Okay. Very good. Okay. So, if you get the initial letter of those words, what word will you come up? What word will you get? If you try to remove all the initial letters of Adeo. What is the initial letter of Adeo? A. How about the second one? Atom. Very good. And
The atom. And our topic for this afternoon is somehow related or connected to this word, atom. Are you familiar with this word? Yes. Only Rosalie? How about the others? Yes. Yes. Nadinig niyo na? Atom Aralio? Nadinig niyo na si Atom reporter? Okay. Last, I prepared a song. I wrote a song for all of you. Even though I don't have an angelic voice. No? Kahit wala akong magandang boses. Naganda ako ng kanta para sa ating lahat. Pakinggan ninyo. Sana mag-iswa ninyo. No? Today's lesson is about atom. The tiny particle we cannot see, but it makes up of all you and me. I will learn atom. Okay, everyone. Okay, everybody. 1, 2, 3, go. Today's lesson is about atom. The tiny particle we cannot see, but it makes up of all you and me. I will learn atom. I hope you will learn atom. Okay? Gusto niyo ba yung kanta? Ako kasi hindi. So, ayan. Sinulat ko lang yan. Sana ma-design niya. Okay? Now, let's play again. Let's play again for this moment. At this point of time, let's play again. Are you fond of games? May ba kayo sa laro? Good. Okay. So, let's play again. Our mechanics for our game are here. Please read the first one. Go. The learners will be divided into 4 groups. Pero dahil tatlo lang to, okay, 3 groups na. Hindi ko lang na-edit. Ano? Second one. Each Each group will receive an envelope containing a Alam puzzle. niyo jigsaw puzzle? Are you familiar with jigsaw puzzle? Nabubuuin niyo yan. And then, what will you do for the second mechanics? Go. As they gather together, the groups will begin arranging the puzzle. Next. After completing the puzzle, each group will fill in the required information from the puzzle, such as the scientist's name, year of contribution, and specific contribution to the development of the atomic model. Okay, next. The last group to complete the task will be the first to present their output. Okay, the last group to complete the task will be the first to present their output. Okay. So, ganito lang kasimple. Naintindihan niyo ba? Hindi. Paliwanag to. Okay. So, ang gagawin natin laro ay jigsaw puzzle. Then, at my signal, syempre, hindi naman maganda na kanya-kanya tayo, no? Dapat sabay-sabay bubuo. Okay? After completing the puzzle, each group will fill in the required information from the puzzle such as scientist name, ang pangalan ng tao, the second one, year of contribution, okay? Hanapin yung year of contribution, and specific contribution to the development of the atomic model. Sir, saan namin nakikita yun? Eh, hindi pa nga namin alam. Sino ba wala bang nagtatanong na gano'n? Paano namin malaman na hindi nga namin kilala? Okay? That's why, tingin kayo dito sa classroom natin, may makikita kayo nakadikit. Yung iba nakadikit, nandito, iba na doon, yung iba nasa labas. No? Paunahan tayo, no? Kailangan makakompleto ng sagot na yung scientific name, scientist name, and also year of contribution, and the specific contribution. Yun ang dapat maisulat nyo. Okay, naintindihan? Kapag kompleto na, balik sa upuan, palakpak ng 3, Susulat mo yung mga... group 3. Halimbawa, group 3. Okay? Ulitin, pagka-kompleto na, balik sa upuan, palakpak ng 3, group 3. Tapos group 3, parang finish siya. Ma-edit na lang, sige, ma-edit. Okay, sige. Group 3, ma-edit. Ganun, okay? Kailangan, babalik sa upuan para organize tayo, okay? Sir, paano magiging groupings natin? Hindi naman maganda na magbibilang lang tayo ng basta 1 to 3 kasi meron tayo halo-halo tayo. May grade 7, may grade 8, may grade 9, may grade 10. Tama? Okay? So, stand up muna yung grade 9.
Grade 9 muna. Yan, grade 9. Alright, you will be the group 1 or leader of the group 1. You will be the leader of the group 2. And lastly, you will be the leader of group 3. Please be seated. Then, ito, group 1 na naman. Grade 8 tayo. Ilan ba yung grade 8 natin? 5? Sige. Okay. Upo muna. Ito, kala ko alam mo. Okay. Bilang ka na. 1. 1. 2. Wait. 3. Ikaw. Okay, sige. So, as I said a while ago, Rani, you will be the leader of group 1. Am I right? Okay. So, stand up group 1. And go here. Group 1. How about group 2? Group 2. Group 2, here. Go here. Group 3. Huwag mo pakatuloy mo mga... Tawag lang. Dito na lang yung 3 dito. Yung 1 doon. Ingatan niyo yung kuryente na. Saan ba? Ay, hindi. Dito. Yan. Tigay. I-adjust na lang ang buwan. Kung kayo dyan po, gawa kayo ng circle. Sige. Make a circle, everyone. Lapag tayo sa lapag. On the ground, please. On the ground, please. Layo ka dyan. Ha? Pero kung kailangan nyo muna kompleto yun. Leader, sige, leader ko na naman. Leader ko lang ang sagutan. Notebook kayo, may notebook na sila. Okay na? Wait lang, bubuhin nyo yan dyan. Okay? Tapos titignan nyo yung imahe ha. Walang pangalan yan. Kaya titignan nyo mabuti yung mga image. Na? Meron na dito, meron na sa... dito ka muna. Wala na yan. Maganda yan. Okay? Go. Okay. Are you ready, class? Are you ready? Yes, we are. Please say yes, we are. Are you ready? Okay. If you are ready, please say yes, we are. Okay. Okay. 1, 2, 3, go. Yeah, sa lapag na lang. Okay. Wala pa. Kailangan kompleto muna. Kailangan kompleto. Kapag kompleto na, puntahan na yung tao. Wala pa, hindi pa kompleto. Hindi pa, may nag-aalis pa eh. Ayan, okay, sino? Wala pa, buo na ba? Sige, go. Pangalan, date, saka yung contribution niya. Pangalan, date, saka yung contribution. Hindi nyo pa rin mabubuo yan ah. Ito pangalan niya. Atom yan, atom. Baka bilakap, baka Okay na po na. Again, magtapos na. Ayun, sige, pakikuha yung yung kadikit. Okay, pakikuha yung nakadikit. Okay, pakikuha yung nakadikit. Ayan, yung nakadikit. Pakikuha yung nakadikit. Isa.
Kung ano lang sa inyo, ano ba sa inyo? Ano ba, iyan ba sa inyo, Rosalie? Okay na? Sige, sige. So, last. Ayun po yung Last. hindi. Oo, na yung ano sa dito. Ito ngayon, nakadaba Okay. As we agreed, listen. Go back to your proper seat, everyone. Silently, please. Okay. As we agreed a while ago, the last group to complete the task will be the first to present their output. Am I right? Tama ba? Okay. Sino ang muling grupo? Sino ang muling grupo? Palaro na rin po yung Hindi, muling grupo nga na nakabuo. Sabi ko ba yan? Ayan, sila Rani. Sumunod. Ang nauna ay sina Rosalie. Okay, so huli kayo na magpe-present. Pero bago kayo mag-present, kailangan mabasa niyo muna itong rubrics na yan. Completion, nagawa niyo naman. Accuracy, dapat tama yung information na sasabihin ninyo. And then, yung presentation niya. Saka yung cooperation, teamwork, nakita kami ng binigay. Okay? So, ngayon, we'll proceed to the presentation of outputs. Una, Rani, go. Grupo niyo. Punta na rito. Attendee. Okay. Okay, lahat nagsasalita. Papakilala muna kayo. Ito yung hawakan. Sige. Sige. Bati muna kayo. May naaral sa inyo. Sabay-sabay. Kami ang group. Kaya sila ang group 1, pero sila rin ang unang represent. Kaya ang group 1. Okay, sino napunto sa inyo? Nakapunta na si Democritus. Pakita niyo sa kanila, yung Democritus. Okay, kailan siya nabuhay? Ito ang 400 PC po. Yan, 400 before common era. Yung BCE ay before common era. Okay? Buhay daw siya, anong 400? Ano contribution niya sa atom? Ba't si Rani lang sasalita? Bigay mo kay Kimberly. Hindi ba kayo nagsulat? Oo. Ay kasi late na nga kayo nakatapos. Ano contribution niya sa atom or sa discovery ng model ng atom? Okay, sa kanya nagsimula yung idea ng atom. Kanino? Okay, sige. Sige. So, congratulations, group 1. Bigyan natin sila isang bagsak. Go. Okay na. Okay. How about? Okay, next one we have yung group nila. Tigoy. Kakamulo mo ba si Rosalie? Oh, sige, sige na. Bilisan ninyo, bilisan ninyo. Go. Pakilala muna kayo, bati pala muna. Bati muna. Go. Magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Merna Cruz. Mga mula si Philip Cruz. Ako si Brenda. Kami ang group. Palaro, Trey. Okay, sige. Sino napunta sa inyo? Si JJ Thompson. Okay. Anong year siya nabuhay? 1887. Ay, yung discovery na. Sige. Year of discovery. 18, ano? 1897. 1897 yung kanila. Sige. Ano pa yung contribution niya sa discovery of the atom? Yung contribution ko niya ay Wala rin kayo sinama. Ano, discovery po wala po ba kami sinulat? Sinulat. Ay, kasi mabilis ang oras lang. Ano na-discover? Ano na-discover niya? Okay, very good. Electron ang kanyang contribution sa model ng atom. Very good. Sige. Congratulations, group.
2. Okay. Sabag-sabag. Sabag-sabag. Kanya-kanya bagsak na. Hindi naman makibabay pa. Last group. Last, not the least. Kalau kamu kamu. Ikaw ba dito ah? Or ba dito ah? Ay, doon ka na. Sige. Okay. Grip. Go. Bati mo na, bati. Go. Sabay-sabay. Okay. Oh, si Maya ang sabi. Jaman di Ramos. Yung amin pong na Tao. Yan yung tao nyo. ay, pangalan ko ng tawad. Yung scientist na nabuo na niya, sino? Ay, si John Dalton. John Dalton. Very good. Ano ang contribution niya? The soul is first. Very good. Galing. Nakakita ng TV yan. Okay, very good. So, congratulations sa group niya. Isang bagsak. Go. Okay, thank you. Yan. So now, for us to deepen our knowledge about the model of the atom or the atomic model, let's watch a video clip. Okay? The history of the atom. Listen carefully kasi okay. Kasi kailangan yung sagot nito. Yan, sige, paki-kopya. Sunod mo. Mali, ikaw ba? Kakain natin yan. Relax. Makala ba? Okay. Ayan, na. You need to answer these questions or guide questions after watching the video clip. Hurry up, everyone. Hurry up. Sige, habang sinusulat ng iba, tatawag muna ako ng pwedeng bumasa. Madel, pakibasa number 1. Please read the first question. Who was the first person to suggest that matter is made of tiny particles called atoms? Very good. Next, Maya. Please read the second guide question. Maya. How did Thomson. describe that Don't laugh. Kakamali talaga na tayo. model? Very good. Diba? Susunod na basahin mo yan. Tama na yan. Okay? Next one. Si Gary E. Pakibasa. Meron po. 3. What did Rutherford discover about the atom after his Boyle experiment? Very good. And last, I did that. Sorry. We have the number 4. Number 4, editing. Please read. Number 4. How did Boyle improve the model of the atom? Okay, good. And lastly, last guide question. Please read, Ronaldin. Why is it important to study the story of the History. atomic model? History. History. Okay. Done?
Not yet. Class, naiintindihan niyo ba yung tanong? Naiintindihan niyo yung tanong? Hindi. Be honest. Naiintindihan niyo yung tanong? Okay, tayo. Rani, naiintindihan niyo number 1? Sige nga. Bukan nga natin. Tatanungin mo. Sige. Ano pagkakalitin mo sa number 1? Sino ang unang tao na nag-suggest ang matter ay gawa sa maliit na Particles. Ano ba yun? Sabihin mo na ng particles. Hintayin mo maliit. Tayo. Maliit na particles. Tatawag na atom. Okay. So, ibig sabihin, ang sagot sa number 1, tao. Tama ba ako? Sino daw ang unang nag-propose or nagsabi na mayroon daw atom? Second one. Subukan nga natin, Rosalie. Ano ang pagkaunawa mo sa number 2, yung second one? Pangalan niyo. Thompson. Lido. Ilang tao ang nag-describe. Ilang tao? Ilang tao ang nag-describe ng atom. Okay, thank you. Pero ang tanong din sa number 2, paano inilalarawan ni Thompson yung atom? Okay? Naintindihan? Sa pangatlo, sige Brenda, ano sa palagay mo yung pangatlo na tanong? Ano na po yung na-discover ni Rutherford Yun. Sa tungkol sa mga atom pagkatapos ng kanyang experiment. Kaya po ba experiment? Ano yung experiment niya? Yung gold foil. Na-experiment kasi siya yung gold foil. Mamaya mapapanood niyo. Okay? Ano daw yung na-discover ni Rutherford? Okay, pang-apat. Sige, subukan nga natin. Madel. Subukan natin. Madel, ano pagkakalaman mo sa pang-apat? Hindi ko nakikita masyado ko lang. Pero nasulat mo sige, subukan natin si Ricky. Ricky. Bakit importante ang pag-aaral Sa number 5 yun. Okay, madali yun. Sa history. sa mga pinagmulan Tama. Simulan. ng atomic Yun ang mismo yun. Atomic. model? Okay. Bakit daw? Mahalaga ang pag-aaral sa atomic model. Okay. Pinagalog na ng mga klase yung mga tanong ha. Dapat alam niyo na. Ay, number 4 pala. Paano daw pinaganda pa ni Bohr or ni Niels Bohr yung model ng atom? Okay? Alakin natin. Pakinig mo mabuti. The atomic model has evolved a lot since the early theories of atoms. One of the first Narinig niyo ba? Okay. representations is proposed by Democritus, Sino a muna? philosopher from Italy around 400 years before the Common Era. According to Democritus, matter is made up of tiny particles, invisible to the naked eye and separated by empty space. He calls the particles atoms, Atom. from the Greek word atomus, which means indivisible.
About 100 years later, the philosopher Aristotle claims that there is no empty space in matter. Matter is continuous and infinitely divisible. Okay. So, paliwanag ko lang konti. Si Democritus ang una daw na nagsabi na totoo daw yung atom. At ito daw yung galing sa salitang atoms. Tapos, yung panahon kasi na yun, si Aristotle ay tanyag talaga. At kung ano yung sinabi niya, mas pinaniniwalaan. Kumbaga, mas credible siya. Ang sabi niya, hindi totoo yung atom. Na ang mga bagay daw ay galing sa apat. Actually, 5 nga. Yung galing daw yun sa fire, earth, water, and air. So, yun daw. Wala daw atom-atom. Okay? Yan, pagkalipas yun ng sandaan. At the time, Aristotle's theory Kaya mas was the most pinaniniwalaan siya. Today, we know the model proposed by Democritus is actually closer to the Lima truth. talaga ito to. Diba? Ito yung Let's fast forward to the 1800s. 1800s. John Dalton built his model based on observations made by different scientists. Today, this model is referred to as Dalton's atomic theory. His model is based on 4 main points. Atoms are invisible and indivisible particles. Atoms of a given element are identical and have the same mass. Atoms of different elements have different properties and masses. Atoms of simple elements combine to form new products. Around 1900, Joseph John Thomson discovers the existence of a negative particle, the electron. Okay. His Ano yan? discovery Let's hypothesizes go. that the atom is a positive sphere embedded with negative particles. For the atom to be neutral, he proposes that the negative charge of the electrons must be cancelled by the positive charge of the sphere. According to Thomson, the atom is no longer indivisible, since electrons can be separated from it. Oh, yan yung This kanya. model is called the Plum Plum Penny, pudding a model. traditional British dessert. For Diba? the Parang ito. purposes of this video, raisin Parang bread may is mga used to tigyaw. illustrate the same concept. The dough represents the positive matter, Ito and yung the raisins Yan. represent the negative electrons distributed inside the bread. So, sa model niya, A nasa few years later, loob. Ernest Rutherford, Okay. Thomson's student, proposes a new atomic model. He discovers a new particle, Kaya the na. proton. Sino nakadiscover His ng model is proton? based on 3 points. Rutherford. Atom is mostly made up of empty space. The atom contains a massive nucleus made up of positively charged particles called protons. Electrons revolve around the nucleus. Yun. Rutherford realizes his model has some limitations. It does not explain why electrons do not fall into the nucleus, nor does it explain how positive charges in the nucleus can remain so close to each other despite repelling each other. Then Rutherford's student, Niels Bohr, attempts to clarify his professor's model. He imagines that electrons move in precise orbits called electron shells. Yan. Manikot This daw. model is called the Rutherford-Bohr atomic model. A few years later, James Chadwick discovers a new particle, the neutron. The neutron is Sino located nakadiscover in na the to? nucleus, and it has a neutron. It keeps the particles of the nucleus together. Chadwick improves the Rutherford-Bohr model by explaining why the nucleus Dito, is kay stable, Rutherford, wala. although its positive particles repel each other. Oh, dito meron. The model is called the simplified atomic model. Even today, the atomic model evolves as new information comes to light. New particles making up the atom have been discovered. Scientists still have a lot of mysteries to unravel to understand the matter surrounding. Okay. So ngayon, sige, try ko muna sagutin yan. Okay, sagutin niyo muna yan. Mga tanong na yan. Mga tanong na yan. Sige. Kahit hindi ko English yung sagot. Ayan, mga tanong na yan. Oh, di mo ba? Paano po po sa... Kahit Tagalog lang. Wala nang problema. Number 1 Okay, wala papiyahan. Wala papiyahan. Sarili sagot lang. Para malaman ko lang kung may naintindihan kayo. Oo, sir. Kaya ako nga pinatagalog kanina yung mga tanong, di ba? Sir, hindi ko ba siya? Hindi ko ba nag-abot number 1 po kanina? Patagalog ko yan. Hindi yan po ako number 1 po sa paano ko. Kasi, ano ba yan? Oh, sinabi yun ah. Hindi ko nga po. Who was the first? Una. Sino ba yung unang binanggit kanina? Si, Huwag nyo na sabihin. Huwag nyo na sabihin. ay, yung number ko ba yun? Paano? Describe it. Ni Thompson. Sige. Kung ano lang natatandaan niya, sige.
Sagutin niyo lang yung natatandaan niyo yan. Didiscuss pa naman natin yan. Okay. Sir, ano ba yung suggest? Suggest. Pag sinabing suggest, sino nagsabi or nagbigay ng ideya ang patungkol sa atom. Sino nagbongkahi? Kung hindi nyo alam sagutan, huwag na mangopya. Hayaan nyo naman muna. Didiscuss pa naman natin. Ano ba yun? Hindi ko nawala yung mapa. Labaran ko na baka nabigyan lang ko. Ang sinunod ko na sa mga yung function. Ako na ba yan? Sige. Para mas masagutan nyo pa yan kasi kitang-kita ko sa mga mukha ninyo. Hirap na hirap kayong tagulogin yung mga tanong. Sige, discuss na natin. Balikan natin yan mamaya. Okay? Our topic for this afternoon is this. Please read. Go. For God, background of the development of the current atomic model. What? Parang magulo. Sabay-sabay nga. Go. Historical background of the development of the current atomic model. Okay. Yan lang muna ang di-discuss natin. Hindi tayo masyadong lalalim, kundi history lang tayo. Okay? Yung mga tao lang, yung mga electron, proton, neutron, at yung mga contribution lang na iyon. Okay? Hindi pa natin gagamitin siya sa pagko-compute, but yung history lang. Okay? So, sino-sino ba ito? Pero bago yun, alam naman natin, class, that anything that has mass and occupies space is what we call matter. Okay, naalala ba? Naalala? Kapag sinabi natin matter, it is and pakibasa ulit. Anything that has mass and occupies space. Can you give an example of a matter? Philip. Bigay ka ng halimbawa ng matter. May bigat at mayroong espasyo. Is this a matter? Yes or no? Yes, very good. How about Merna? Can you give me an example of a matter? Lunch back. Very good. How about the water? Is it a matter? Yung water? Tubig. Matter ba siya? Yes. Very good. Kasi anong state ng matter siya? Solid, liquid, or gas? Solid ba yun? Para masakit sila pagka-solid. Liquid, very good. How about yung oxygen? Is it a matter? Yung oxygen. Meron ba siyang bigat? May bigat ba yung oxygen? Meron po. Ano talaga? Okay, so sige ha. Ang oxygen ay matter at meron siyang bigat. Okay, very good. Sige. At ito, halimbawa ito. Yung mga yan. Familiar kayo dyan, di ba? Yung nakakapagluto natin, gata at tibubuong. Okay. Ito ba matter to? Ito matter ba to? Matter ba yan? Matter to? Ito matter to? Okay, matter yan. Okay. Lahat daw yan, kapag hinati natin, ay aabot tayo, halimbawa, yan yung pagkakabuo, no? Yung asin, doon tayo sa asin. Kapag daw yung asin ay hinati pa ng hinati, ay mapupunta daw tayo sa doon na tawag natin sodium atoms and chlorine atoms. Okay. Ano ba yung sinasabing atoms? Okay. Pag sinabi natin atoms, class, ito siya. Okay. What is an atom? Please read. Go. An atom is the basic building block of matter. Everything around us, air, water, plant, animal, and object is made up of atoms. Lahat daw yan ay gawa sa atoms. Okay? Tapos, kahit daw air, kaya nga, di ko tinawag ko sa inyo yung oxygen, gawa rin yan sa atom. Lahat daw, pati tubig, halaman, pati tao, gawa rin tayo sa atom. Okay? At ito, pag hinati daw natin yung asin, mahahati natin yan at makakuha natin yung atoms. Anong atoms yun? Yung sodium atoms at yung
Chlorine atoms. Okay? So ano ba ito? Itong mga elements na yan ay makikita natin dito sa tinatawag nating Periodic table. pamilyar kayo dito, periodic table of elements. Ang bawat bagay na nandito sa ating planeta at nasa labas ng planeta ay binuo at nabubuo dahil sa mga elements na iyan. Okay? At yung mga elements na yan ay may kanya-kanyang atom. Okay? Halimbawa, yung buto natin, kapag mahina na yung buto natin, kulang na siya sa Atom. anong atom kaya? Anong element kaya? Sure. Calcium. Di ba pagka matanda na, kailangan na daw ng gatas para lumakas ang buto kasi nga mayaman sa calcium. Kapag maputla yung dugo, kailangan mo ng ferrous o yung iron. Ito rin siya. Yung element na yan. Naiintindihan? Ibig sabihin, maraming elements sa ating katawan at sa lahat ng bagay. Naiintindihan ba? Okay. So, katulad nga ng sinabi ko kanina, an atom is the basic, pangunahing bumubuo ng mga bagay. Ibig sabihin, itong katawan natin, kapag hinati, mapupunta tayo dun sa portion na hindi na siya, na sobrang liit, na kung tawagin ay atom. Very good. Okay, ngayon, bakit may question dito? Why scientists believe that atoms exist? Bakit kaya naniniwala mga scientists na totoo itong atoms? Okay? Pag-aaralan na natin. So yung una, yung tinatawag nating atomos, kanino siya nagsimula? Atom. Kanino yan nagsimula? Atom. Kay Democritus. Okay, very good. Kay Democritus. Okay. Sabi ni Democritus class, sabi ni Democritus, katulad nung sinabi kanina, kapag daw halimbawa yung mansanas, o yung prutas na saging, o kahit anong mga bagay, halimbawa daw, siya nagsabi niyan, halimbawa daw ganyan, na mansanas, kapag hinati mo daw yan, hinati, dadating ka raw sa punto na hindi mo na siya pwedeng hatiin. It means uncuttable. Okay, sa salitang Griego, yun ay tinatawag na atomos. Ibig sabihin, lahat daw ng bagay ay may atom. Naintindihan? Sino nagsabi nun? Democritus. Yun lang yung contribution niya. Atomos. Okay, diretso tayo. Pero yun nga, dahil nga maraming naniniwala kay Aristotle at hindi masyadong credible si Democritus that time, kinontra pa ni Aristotle kasi si Aristotle matalinong tao siya, philosopher siya, no? At maraming naniniwala sa kanya, o kaya kung ano sabihin niya, mas pinaniniwalaan. Okay, so kinontra siya ni Aristotle. Sabi niya nga, lahat ng bagay hindi gawa sa atom, ang mga bagay ay gawa sa fire, earth, water, saka, fire, earth, water, saka land. Okay. Or earth. Okay? Next. Ito naman, dito naman tayo sa pangalawa. Yung tinatawag nating solid sphere model. Kanina, kay Democritus, his contribution is about the atomos, right? Atomos. It means indivisible. Okay? Yun yung number 1. Number 2, solid sphere model. Please write it down on your notebook. Number 1, yung atomos. Number 2, yung solid sphere model. Solid sphere model. Yan. Ay. Solid sphere model. Yan. Good. Itong solid sphere model, sino kaya naman ang nag-suggest nito? Kaninong atomic model kaya ito? Solid sphere model. Pag sinabi natin solid sphere model, ang sabi niya, ang atom daw ay ganito. Ganito lang daw ang atom. Solid sphere. Masyadong maliit yan. Walang electron, walang proton, walang neutron, walang orbitals, basta solid sphere lang. Pag sinabi kasi natin sphere below, parang molin na puti. Yan. Ganun lang daw ang atom. Nagdikit-dikit. Yan. Sino nagsabi niyan? Si John Dalton. Kailan? Sulat. Sige, tapatan nyo na lang. Yung solid sphere model. Tapat nyo lang, John Dalton, 1802. Ayan ha, nakikita nyo na. Ibig sabihin,
sa kanya nagsimula Sir, na, this is po, ilan po? 18. ano yun? Ang number. 18 out. Okay? 13. Ibig sabihin, sa kanya nagsimula na ang atom daw ay mga bilog-bilog na maliliit. Okay? Parang mga buhangin na bilog-bilog na maliliit. Ganun daw siya. Wala ng electron, wala ng proton. No. Sa kanya nagsimula yon noong 1803. Kanino ulit? Kay? Yun yung contribution niya. Anong model niya ulit? Anong atomic model ang kanyang contribution? Solid sphere model. Very good. Next, ito yung pinaniniwalaan niya sa solid sphere model. Atoms are indivisible or invisible and indivisible. Hindi raw siya pwedeng hatiin pa. Kasi yan ang yung pinakamaliit na portion. Atoms of a given element are identical and have the same mass. Pare-parehas daw. Halimbawa, yung kanina, yung sodium atom. Laging sodium atom lang yung magkasama. Okay? Yung mga atom daw nito, laging ito lang yung magkasama. Hindi pwede magkaiba-iba. Tapos pare-parehas lang sila ng bigat. Okay? Atoms of different elements. Siyempre, kung iba-iba yung elements, iba-iba rin yung properties at yung masses. Pag sinabi natin mass, bigat. Ano yung mass? Bigat. And number 4, atoms, please read. Atoms of simple elements combine to form new products. Okay, very good. So, iyan na yan, ano? Kaya yun yung pinaniniwalaan ni John Dalton, yung theory niya, na pwede raw mag-combine yung mga elements at yung mga atoms. Na? So, pangatlo na tayo. Kay? Kanino na yan? Kanino kaya yan? Ha? Kanino kaya yan? Sa tingin ninyo? Matulong ako kayo. Sir, mag-isar po muna. Sige. Okay. Last. Yung una ay yung kay Democritus. Yun yung, ano ang contribution niya? Yung anong atomic? Atomos. Yung pangalawa, yung solid sphere model. Kanino? Kailan yun? Ayan o, parang bilog lang o. Bilog lang o, walang electron, walang proton, walang neutron, bilog lang. Next, ayun na nga, yung kay Joseph John Thomson. Pinadali natin yung pangalan niya, J.J. Thomson. Na, ano yung ibig sabihin ng J.J. niya? Joseph John Thomson. Sulat niyo. May ginawa, ito si Joseph John Thomson, may ginawa siyang experiment. Sulat niyo muna yan kasi kailangan natin dyan yung pangalan, year model, saka yung plum pudding model. Di ba plum pudding yung kanya? Sinulat niyo ba plum pudding model? Ano kayo ba kutos po? Ano lang, atomos lang. Yun lang yung kanya, atomos. Okay? Gets na? Yes, sir. Okay. Kailan yan? Kailan si J.J. Thomson? Okay, very good. Sige, makinig mabuti na. Pag sinabi kasi natin plum pudding, ay isa siyang uri ng tinapay sa sa ibang bansa. Na? Yung plum pudding, parang tinapay na merong mga pasas na nakadikit. Yun yun. Doon niya kinumpara. Plum pudding daw. Kasi ito daw yung kanyang model. Okay? So, ito yung model niya. Ito. May ganyan. Bilog daw, hindi lang daw yan solid sphere, kundi meron daw electron sa loob. Okay. Paano niya napatunayan? Meron siyang ginawang experiment. Okay. Ang kanyang experiment ay tinatawag na cathode ray tube experiment. Anong experiment? Cathode ray tube experiment. Sulat niya yan. Cathode ray tube. Cathode ray tube experiment. Itong cathode ray tube, ginagamit niyan dati sa sa mga lumang TV, sa mga lumang ilaw, yan. Kasi yung liwanag yan eh. Pero hindi lang siya basta liwanag, may particles yan. Yeah. Okay? Tapos na, papaliwanag ko, mabuti ha, makinig mabuti. So ito, nakikita nyo, negative. Tama? Tapos yung negative na yan, dyan galing yung cathode, yung negative na yan, hinihila ng positive. Tama ba ko? Pag negative sa positive, paghihilaan niya. Parang magnet.
na South Pole and North Pole, maghihilahan yan. Tama ba ako? Ngayon, ang ginawa ni J.J. Thomson, naglagay siya ng bakal. Ito, yung bakal. Positively charged, saka negatively charged. Pero hindi pa yung tinatawag na proton saka electron. Okay? Naglagay siya doon, positive. Naglagay siya dito, negative. Tingnan nyo mabuti ha, tingnan nyo mabuti. Negatively charged to, yung liwanag. Ngayon, bakit, nagtaka siya, bakit nag-bend? Bakit lumiko? Okay? Ibig sabihin, etong bakal na ito, positive yan. Okay? Ibig sabihin, na-attract din yung negative. Kasi kung hindi siya na-attract, diretso lang siya. Naiintindihan? Naiintindihan ba? Okay? So, ibig sabihin, napatunayan niya, yung atom may electron. Yan. Yung atom may electron. Ano yung electron? Negatively charged particle. Naiintindihan na? Okay, naiintindihan na. Kaya, itong cathode ray tube experiment ni J.J. Thomson ay isa sa napakahalagang experiment na patungkol sa pagka-discover ng atom. Okay? So, sa kanya nanggaling yung sinabi niya na ang atom daw ay merong electron. Okay, naiintindihan? Naiintindihan na? Kanina nanggaling yung electron? Sulat niyo. Sulat niyo. Ang contribution niya, electron. Okay na? Ano yung experiment na ginawa niya? Cathode ray tube. Okay. Cathode ray tube. Nag-iiba-iba na yung model ng ng atom. Kaya na dito kanina, solid sphere, tapos nagkaroon ng electron. Tapos, tignan pa natin. So, paano maiiba yung model ng atom? At kung ano na model ng atom pinaniniwalaan niya. Okay, so yun yung lamputin. Parang may mga negative na. Yan. Next, ano na? Nuclear model. Konti na naman to, 7 lang. Nuclear model. Sige. Number 4, nuclear model. For number 4, we have nuclear model. That was discovered or proposed by Ernest Rutherford. Sino nag-propose niyan? Ernest Rutherford. Sige, sulat. Nuclear model. Tingnan nyo to ha. Ito na yung nuclear model. Ito na. Tingnan nyo. Sige, papaliwanag yan. Yung kay Ernest Rutherford naman, may experiment din siya. Si J.J. Thomson, na experiment niya, cathode ray tube experiment. Na-discover niya yung electron. Tama ba ko? Electron. Ito naman, ang experiment niya naman ay yung gold foil experiment. Ito na sa gitna, hindi lang yung nasa kulay dilaw lang, binusto lang na kulay dilaw, kundi gold yan. Okay? Ngayon, itong alpha particle, syempre, positive yan. Alpha nga, kaya nga alpha. Okay? Positive yan. Papansin ninyo, sabi dyan, kung electron lang daw lahat ng nasa gitna na yan. Makinig mabuti ha. Eyes on me, please. Okay? Kung negative lang daw lahat na yan, dapat yung positive na liwanag, diretso lang dyan. Okay? Kasi nga, positive sa negative, diretso hatakin lang. Pero, hindi ganun na nangyari. Sa experiment niya, ano nangyari? Nagkaroon ng bouncing. Nag-bounce yung light. Nakita niya? Nag-bounce yung light. Ibig sabihin, merong kumukontra doon sa positive na liwanag. Kung merong kumukontra doon, ibig sabihin, may positive sa loob nun. At doon na-discover yung tinatawag na nucleus. Kung saan, sabi niya, yung gitna daw nun, positive. Okay? Intindihan? Sino naka-discover ng nucleus? Sino? Yun. Sige, di ba? Pansinin niyo. Di ba ito? Isang bilog na malaki. Tapos, nagkaroon na ng nucleus. Ano ba yung nucleus? Center. Ibig sabihin ng center, gitna. Yun. Naintindihan na? Sige, sulat. Sino naka-discover ng nucleus? Ernest Rutherford. Tama. Ernest Rutherford. Okay? Next. Kaya kailan yun?
Lagay nyo, 1911. Ha? Pinapadali lang natin yung paliwanag. Yan lang. Okay? So, ibig sabihin, sabi niya, nasa labas daw yung mga electronegative charge particles na yun, yung tinatawag na electron. Ito. Ako sa loob daw niyan, dahil gumanda yung mga positive na liwanag, may positive dyan sa loob. Yun ang nga yung tinawag niyang nucleus na positive daw yun. Okay? Next! Yun na. The atom is, ito sabi niya, karagdagan pa niyang sinabi, the atom is mostly made up of empty space. The atom contains a massive nucleus. Yun nga, yung sinabi niya, may nucleus daw. Okay. At yung electrons daw ay, ano ba yung revolve? Umiikot daw saan? Sa positive. Sa positive na nucleus. Okay. Pero, wala pang, ito ang tanong na hindi niya nasagot. Why electrons do not fall? Bakit hindi nalalaglag yung mga electrons? Bakit hindi sumasama dun sa gitna? Bakit hindi nalalaglag? Ano kaya ang dahilan? So, syempre, may sumunod na nag-aral doon. Yun na nga ay si Niels Bohr. Okay, at yun na yung panglima, yung planetary model. Planetary model. Nakikita nyo yung evolution ng atomic model. Naging iba-iba mula atomos, naging solid sphere, naging plum pudding model, naging nuclear atom model, at naging planetary model. Bakit siya tinawag na planetary? Langit. Yun, may idea si Ricky. Kasi mukha siyang planeta na nakaikot sa sa araw. No? At yung gitna, yung tinatawag nating nucleus. Sino naka-discover ng nucleus? Sino? Correct. Si Ernest Rutherford. Okay. Ito naman yung planetary model. Sino nag-propose? Si Niels Bohr. Yan. At si Niels Bohr ay okay, makinig dito. Medyo kailangan nyo matutunan to, ha? Si Niels Bohr ay isang tao na may kinalaman sa paggawa ng atomic bomb noong 1945. Natatandaan niyo yung 1945 na World War II? May mga hapon dito noon. Okay. Kaya yung natigil dahil sa pagsabog ng fat man sa little boy na si Niels Bohr ay kasama din doon sa grupo na yan. Marami siyang alam sa atom. Atomic bomb yun. Kaya nagawa yung atomic bomb. Naintindihan? Little boy, yan. Idea. Pero sa susunod na natin mag-aaralan yan, ha? Ito muna tayo para hindi tayo lumawak, ha? Okay, Niels Bohr. So, anong model yung kanya? Ang sabi niya, kaya hindi daw nalalaglag yung mga electron ay dahil umiikot. Kaya hindi nalalaglag, umiikot. Ganun din daw yung planeta natin. Kaya hindi lumalayo sa sun, kaya hindi lumalapit, kasi umiikot. Yan, naintindihan na. Di ba yung kapag nagdudulang tayo, ano nangyayari sa tubig? Di ba? Medyo lumalayo kapag nilakas, kapag hininaan naman, lumalapit. Sakto lang daw yung lakas o yung biikot ng electron. Naintindihan na? Okay, yun daw yung hindi nasagot ni Ernest Rutherford na sinagot naman ni Niels Bohr. Kailan? 1913. May nakalagay? 1913? Niels Bohr. Para bumabalik tayo sa history. Okay? Actually, pag nagkaroon nga ulit ng digma ang pambansa, medyo lugi na tayo kasi marami ng bansa na mayroong atomic bomb na nakakaalam nitong mga nuclear weapons na yan. Okay? Next tayo, yung electron shell. Yung iniikutan na ito, tinatawag itong electron shell or yung electron orbits. Okay? Yeah. Dagdag nyo na lang din. Isulat nyo na lang din. Okay? And next we have, discovery of the proton. Ulit, sino naka-discover ng proton? Si Ernest Rutherford. Idagdag nyo sa pangalan niya yung proton. Proton po. Yes, idagdag nyo sa pangalan niya yung proton.
Yan. The discovery of the proton. Everybody, please read. The proton, go. The proton was discovered by Ernest Rutherford in 1917 when he had a heap of small positively charged particles called Ano bang tawag natin din sa positively charged particles? Proton. Very good. Ano tawag natin ulit? proton. Pag negatively charged particle, ano tawag natin? Electron. Okay, good. Pero, ayun yung model na yun. Okay? Next, meron tayong quantum mechanical model or, ito na lang sulat nyo, electron cloud model. Ito na lang sulat nyo, electron cloud model. Sulat nyo na. Sulat nyo, pang-anim. Ito na, nag-iba-iba na yung mga itsura ng model na. Kapag nakita nyo sa internet, sa Facebook, sa Google, yung ganitong mga itsura, alam nyo na kung sino naka-discover niyan. Ano? Ayos na? Okay. So, quantum mechanical model or yung tinatawag nating electron cloud model. Ito ay na-discover naman ni Erwin Schrödinger at Werner Heisenberg. Okay? Ito ba? Pakisulat ko lang yan. Pangalan nila. Dalawa. Nagtulong sila niyan. Okay na? Okay. So, ito siya. Ito na yung tinatawag nating electron cloud model. Tinatawag nating the quantum atom. Okay? Okay na? Ito yung itsura niya, the quantum model. Bakit siya tinawag na cloud? Kung papansin ninyo, yung paligid niya parang tulak. Nandyan daw makikita yung mga electrons. May probability lang na matagpuan dyan yung mga electrons dito. Okay? Next tayo. Ito na. Na-discover na. Ang huli talagang na-discover ay yung neutron. Okay. Sino naka-discover niyan? James Chadwick. Sige, sulat. James Chadwick, 1932, neutron. Yes. Okay, tapos tayo. 10 slides na lang. Okay na? Sige. Sino naka-discover ng ng neutron? Okay. So, ito naman neutron na ito ay neutral. Wala tong charge na negative at positive. At ito daw yung, nagtataka kasi sila noon, bakit hindi sumasama yung positive saka negative? At bakit nag-i-stay lang siya sa gitna? Kasi may nag-hold na tinatawag nating neutron. Siya naka-discover na. Si James Chadwick. Okay? So, ito yung model ni Rutherford sa Alibor. Makikita niyo walang neutron. Pero pagdating ni Chadwick, kaya pinaniniwalaan natin ngayon, at ito yung ginagamit natin ngayon. Actually, yung pagkaka-discover nitong neutron ay malaking bagay sa paggawa ng atomic bomb at ng mga power plants. Gumagamit na kasi ngayon ng uranium. Yan. So, yan. Sino naka-discover niyan ng neutron? James Chadwick. Chadwick. Okay? At remember, everyone, pakibasa. Go. Every atomic model involves as new information comes to light. Okay, very good. At ngayon, baka kayo maka-discover pa ng patungkol sa atom, Kaya maganda na pag-aralan natin yung science, Okay? Baka may mailagdag kayo sa model ng atom. Pero ngayon, ang pinaniniwalaan na model ng atom ay tinatawag nating quantum mechanical model. Anong model ng atom yung pinaniniwalaan natin ngayon? Quantum mechanical model. So, yan siya. Ito. Sige, sulat niya. Sino nag-discover niyan? Si?
Erwin Schrodinger at si Werner. Sinulat niyo, di ba? Ayan, si Heisenberg. Okay? So, yun na nga yung 1s2, 2s2, yan. Okay? Basta tandaan nyo, pagka tinanong sa atin, anong model na ba ng atom ang pinaniniwalaan ngayon? Quantum mechanical model. Tatandaan nyo yun ha? Anong model na ng atom? Quantum mechanical model. May tanong? Okay, kung wala, activity time. Ano activity ang gagawin ninyo? Gagawa tayo ng tinatawag nating atomic gallery walk. Tama? Maglalakad tayo. Get one and pass, please. Okay. Yan. Get one and pass. Go! Get one pa. Makabagal naman. Namimili pa. Okay. Anong gagawin natin? Meron tayong mga nakadikit na mga pakibabaeng paniki. Sige, nakipasa na ba lahat? Labis din. Partner na lang, partner. Sige. Kung walang partner na lang. Sige, bigay sa iba. Sige, partner. Sige, partner na lang. Sige. Para matapos yung activity. Sige. Okay. Sige, okay na yan. Sige. Class, listen. Listen. Ang gagawin ninyo, meron diyang scientist and year, kung kailan nabuhay at yung pangalan niya. Sumunod, atomic model, kung anong atomic model yung ginawa niya. Sumunod, contribution sa model. Yung bawa, ang contribution niya yung proton, yung gano'n, ha? Okay lang, basta yung meron. Okay, so, ang gagawin ninyo, dahil ang title niyan ay Atomic Gallery Walk, maglalakad tayo lahat, tapos hanapin niyo yung mga pagkakasunod-sunod. Sino yung una? Sige, ikot kayo dyan. Pwede iba-iba naman. Hindi pwede, dyan dapat. Huwag naman kami sabay-sabay kayo Democritus lahat. Pito naman yan eh. Di ba? Pito yan. Oo. Ito nga ba yan? Tatandaan mo mga pangalan ng Nasa loob ko naman yun ah. Di ba? Hindi yan, doon. Doon dito. Ano na, kalagay? Taon. Kung anong model yung ginawa niya? Ilagay mo. Ito, ilagay mo dito. 400 B. Hindi, ito. Contribution, basta ito. Ano yung naka-contribution? Ay, bawal si notebook, kaya nga atomic gallery book eh. Naglalakad. Yung pangalan ng model? Yung cover mo lang mag-graph. Ano yung model? Cooling, nuclear, chemical, solid sphere.
Bawal daw yung masakit ka ugali nga. Kasi ako, Bawal, bawal. Kaya nga, gallery walk eh, di ba? Gallery walk, lakad. ano ba yan? Ganito lang po ba? Contribution niya, makikita Ano mo. nga yun? Sa iyo. Yan lahat, tignan niyo sa labas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yan eh. Galton. Ano ba si John Dalton na? Kumain ka na yung hair! Okay na, dito sa labas yan. Saan ano ba yung contribution? Ano ba yung Yung ano niya, yung maiambag niya. Ay, magdala niya. Balay ka na. Ano yun? 400 B. Last 2 minutes, last 2 minutes. Uy, wag ka, ito kayo, bawal din. Kaya ka gallery walk eh. Yan, tama. Ano Lucifer? Alam ko na. Okay, last 1 minute. Oh, okay. Pakilagay niyo yung pangalan dyan. Kung mag-partner kayo, ilagay niyo yung pangalan, no? Magka-partner. Okay. 30 seconds. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay na, bakabuti tayo alas 6 dito. Okay na, ligay niyo yung pasin niyo na. Guys, go back to your proper places. Nakinig ba kayo? Nakinig ba kayo? Sino nakakompleto? Nakakompleto ba? Ikaw ang lubi aja. Tinuwag mo na ito. Nakakompleto? Sige, Blas, lahat ng nandiyan sa side na yan, pakipasa dito. Guys, Hindi pa natin susunod. okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Meron na lang. Okay na yan. Sige, pasa. Okay. Pasa. Ganito tayo. Okay, class. Magbilang ko ng 5 hanggang wala pa dito yung papel niyo. Hindi ko natatagipin yan. 5, 4, 3, 2, Okay. I hope you enjoy it. Okay. Oh, listen. Class. Listen.
for us to check if you really understand our topic for this afternoon. Okay. Let's have this Mr. Okay. My grandson, please read. Go. My grandson, before my memory fades, please remember me. The only head of the house of Lazarus introduced by the Greek philosopher. Sino? Sino? Taas yung kamay. Democritus. Sige, lapit dito. Lapit dito, Rani. Democritus. Tapos, diretso. Go. Bukas ng pre. Around 400 BC, Lapit ko, lapit ko. Hindi. Diretso. he lived the out of smoke, Invisible. Part. Invisible. Ano tawag? Atomos. Atomos. Sige, sige. Next. Diretso. Go. Sige, pakibasa. Go. In 1803, English chemistry. Chemist naman si. English chemist. Sino? John Dalton. Dalton. Sige. Ay, abot ba? Abot. Abot eh. Sige. Propose. Describing atoms as solid pairs. Later in 1997, J.J. Thomson discovered the negatively charged particle called the Ano pangalan? Joseph. Negative, di ba? Negative. Electron. Electron. Pero electron, ha? Electron. Next. Diretso. Ups. Diretso natin, sabay-sabay tayo. Go. In 1911, performed the gold foil experiment and discovered the nucleus at the center of the atom. Sino? Nucleus. Sino? Ernest Rutherford. Tama. Go. Ernest Rutherford. O, yung ibang ano? Ito, sumagot eh. Dito. Yan. O, pagkatakpan niyo 1911. Kasama na yan na. Okay. Perform the gold foil experiment. Diretso tayo dito. 1913. 1913, the dentist studied Sino? Sino, Tigoy? Neil Bohr. Tama, Neil Bohr. Yes, dito. Tigoy. Tama yung sagot. Palilig pagkabigkas. Neil Bohr. Hindi, asama Neil Bohr. Yes, Bohr. Parehas tayo nagkakala. Yan. Sumagot ka, hindi mo alam kung nasaan. Yan, diretso. Yuri. Black. Sino yan? Sino yung kasama ni Heisenberg? James Chadwick. Sino? Erwin. Schrodinger. Sige, Erwin Schrodinger, Maya. Tama. Maya. Nakapulong na kayo. Nasa likod niyo lang. Diretso. Diretso tayo. Heisenberg. developed the quantum mechanical model describing proton items of Electron ano? Electron cloud. Tama.
Dali nga. Alita mo. Puro mga Tagalog. Next, next. Inside of Meron naman his ma'am na heart. mangilan-ngilan. Hindi na nga na laki. Ay, hilig. Sige. Pero yung Diretso. lalalim. Diretso. Ah, Instead of Finally, sabay-sabay. Go. Finally, 1932, James Hadwick discovered that James Class, if you want to answer, please raise your hand. Neutron, very good. Tama, mukhang makaka-perfect sa quiz natin ngayon ah. May quiz pa tayo after na. Wow. Yan. James. Sige. Parang yan tayo. Papasahin natin ang isang buo. Dire-diretso. Mr. Helon's message. 1, 2, 3, go. Dennis. Not Dalton. Ay, parang kayong mga palakaan. Ayusin nyo magbasa, improve nyo yung pagbabasa nyo ha. Opo. Kailangan sa susunod na siyo natin, hindi na ganyan kayo magbasa, no? Okay. So, thank you. Sabi ni Mr. Helon, thank you daw sa pagtulong sa kanya. At dahil nakompleto na natin yung message, na-send na niya yung message. So, congratulations everyone. Hey, ito lang ba? Ito lang? Ito lang? None. If none, sige, dahil wala na kayong tanong. Okay. Sige. Dahil wala na din tayong oras, yan na lang ang gagawin natin assignment ninyo, ha? Okay. So, if you were a scientist, sabihin ko na lang. If you were a scientist long ago with modern tools, what would you do to keep learning about atoms? Kung kayo daw ay scientist, na meron ng mga gamit ngayon, may computer na, ano daw ang gagawin ninyo? Yan ang assignment nyo, ha? Okay. Yan. So, ngayon, para sa ating quiz, Ba, pagkawan na tayo, please. Wala na kung na ano ang dapat mo. quiet muna, quiet. Please, everyone, please settle down and please keep your notebook inside your bag. Good. Bali tomorrow. Hindi ka tayo na, boss. Nililigpit ko lang kasi nililigpit tayo. Kasama po nagatid ba? Kasama po nagatid. Pati Kasi niya ako diba? Pwede din po may service nung kamag-anak po ba ni Kevin? Last, may natutunan ba? Oo! So, sana mataas yung score dito sa quiz natin. Sabi ni Merlin, Okay. Pwede na po yun. Basta. Saan po ba atin? Kila Merlin lang to. Abay di ay. Get one and pass. Ayun lang.
May paawala siyang 5K. Ayun na lang po, budget sa mamel. Ha? Ayun na po mag-budget. Wala. May bigas naman. Ano pa grade 8 dyan? Dito na lang. Talbos lang yung Sige na. Wala naman na po ibang bibili Ito, para grade kung 7. gagas pa natin ang mga bata. Teka, dahil grade 7 ka, ay, sagot. Hindi, wala na yung ganyan. Wala ka. Wala. Pwede. Ano pa grade 7? Kaya sa grade 7 ka na. Papag-aralan niyo pa rin yung next. Ay, meron bang hindi pa nakapaglagay ng pangalan? Okay, wala pa. Ano mo? Xerox ko lang. Ilan na kulang? Ilan na kulang? Pakita sa kamay na wala pang hawak. Wala. Sir, mag-evaluation ka? Oo, kukunin natin yung ano, score ano na Tanong. Lalaman. Nay, ilang oras na ako, Nay? 1:30. time started. Walang. I didn't know observation. Baya. English nga. Sir, Ransom, paalala mo ako. Iikot ako kada class. Dapat kasi meron dito sa supervisor, monitor the attendance upon resumption of class. Teka, so kukulang na yung mga pictures. Oo, maaayakin na to follow. Sino pa? Opo, nandito ako po. Sino pa? Jaman. Diyan na. Social media ate may pangalan. Tatlo ba ito, sir? Apat. Okay, sagot. Bibilang ka po, sir. Ay, hindi po. Wait. Sir, ang dalawa pa na rin tayo.
Tapos na? Paano naman? Ay, umaasa ako na walang mga kopya, no? Kasi gusto ko malaman kung may natutunan talaga kayo sa akin. Pagka bumagsak na si Gray dyan, may i-adjust ako sa pagtuturo. Pero yun lang yun. Hanap? O kaya, pagka talaga di kayo bumasa, i-adjust ko kayo. Bibilo ko sa Kayo bibilugan ko. Zero. Kaya natutunan ba kayo? Bago. Nanood ako na sa 18. 1803. Diba? Dali-dali ng science eh. Sino gusto mag-science teacher? Sarap ako sa buhok. Tarap ikaw. Tarap ikaw. Tapos na, check natin yan. I-ano mo lang. May doktor po dito. Okay. Sige, sa mga tapos na taon na, check natin. At kukunin natin yung score ninyo. Sagutan ninyo mabuti. Huwag lang basta magdilog, ha? Hindi alam yung sagot. Hindi nyo mabuti. Sinayan na namin bilog-bilog ninyo. Hindi alam yung sagot. Dileletan din nyo na. Hindi ko alam. Last time, sabi ko. Melo. Okay na? O, na 18. English yun kaya. Don't talk to your seatmate. That is Ay, kuha mo yan kay ano? Tapos na, Angeline. Who are still answering? Please raise your right hand. Who are still answering? Please raise your right hand. Pamati na lang ka. Tawag niya lang, tawag niya lang. Na? Sige. Ako mahintay natin yung mga klase niyo. Pakialis na yung mga gamit ninyo. Yan. Tapos, English. ang assignment ninyo, kukunin ko yan. Halimbawa, scientist na kayo ngayon. Anong maitutulong ninyo or maiambag ninyo sa Sabi na ba rin? Sino ba nagsasagot? Ay, sige pa na lang. Wala, may intindi siya. Pagka bukas ng sarado. Ay, kaya ko lang ito siya. Plus, silence. Your classmate is still answering. Silence, please. Okay? 5, 4, 3, 2, 1. Now, let's check if your answers are correct. But before that, okay, exchange paper, everyone. Exchange paper, leadership mate. Okay. At the bottom of the test paper, please write down check by. If you want to correct, write corrected by. Okay? At the bottom, right bottom of the test paper, write check by. Check by. If you want to correct, write corrected by. Okay? Check na natin. Number one, what is the answer? Decorations. Democritus. Okay. The letter B. Boy. Okay.
nakatama? Pakitaas yung kamay. Pakitaas yung kamay kung tama ka. 1, 2, 3, 4, 5. Sino mali? Pakitaas na yung kamay yung mali. Okay. Dalawa lang. Dalawa. Ilan kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, minus 2, 13. Okay, good. Number 2. Nasagot. Atom. Atom. Okay. Pakicheck. Atom. Ay, tama. Ay, ato. Okay. Pakitaas yung kamay ng tama. Kanang kamay ang itataas. Isa lang ang mali. Sige. 40. Pakibaba yung kamay. Number 3. Ano sagot? John Dalton. John Dalton. Very good. Yan. Pakitaas yung kanang kamay kung tama. Okay. Bibilangin ko. Pakitaas yung kanang kamay. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nakataas, diba? Isip mo, parang kung data ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Okay. Next. Number 4. Solid sphere model. Letter B. Boy. Okay, teka lang. Okay na, na-check na. Okay, taas yung kamay kung tama yung papel na hawak mo. Mali yan, di ba? Yung papel lang na hawak mo. Yung papel nyo lang titignan nyo ha. Baka yung papel nyo tinitignan nyo pa. Yung papel lang na hawak ninyo. 1, 2, 3. O, taas yung kamay kung tama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ako, kalahati. Okay. Next. Number 5. What is the answer? Letter? Letter? Letter A. Yan. Letter A. Okay. Yung papel nyo na, yung papel lang na hawak ninyo ang titignan ninyo, ha? Okay. Ilan ang tama doon? Pakitaas yung kanang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next. Number 6. What is the answer? B. B. Plum pudding model. Okay. Tama? Okay, kung tapos na, itaas ang kamay at sumunod sa akin. Yan. Good. Taas yung kamay mo buti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. Number 7. What is the answer? Letter? 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 Letter A. Diba? Letter A. Letter A. Okay. Pakitaas yung kamay kung tama. Yung papel na hawak ninyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mababa. Out of 15. 7 na lang. Okay. 8. Number 8. D. C. D. A. Z. Okay. Now, letter B. Letter B. Boy. Umiikot, di ba? Gumagano doon sa orbit. Okay. Pakitaas yung kanang kamay. Kung tama doon. Okay. 1. Ako, dalawa lang. Dalawa lang. Hindi yata na linaw yan, ha? Okay. Di ba yung orbits doon natatagpuan yung electron? Kaya umiikot yung electrons, di ba? Saan umiikot? Sa orbit. Okay? Number 9. Neutron. Sino nakadiscover neutron? C. Letter C. C. James Chadwick. Nalilito na? Nako. Okay, pagtaas yung kamay kung tama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. At last, number 10. Ano sagot? Anong pinaniniwalaan niyan? Anong pinaniniwalaan niyan? C. Letter C. 1, 2. Quantum mechanical model. Diba sinabi ko yung tinina? Okay, pakitaas muna yung kamay kung tama yung papel na hawak mo. Pakitaas yung kamay. Kanang kamay, go. 1, 2, 3. Wala dyan? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alagay mo na score. Oh, sige. Saan pa? Last method, no?